Magandang araw po muli sa inyong lahat mga sir, mga madam. Ako po ay nagbabalik ang inyong lingkod, Agent Jower. So, guys ko lang ipasilip itong aerial view ng property na 9 hectares or 90,043 square meter na may napakagandang uh, mountain view at magandang place. Hindi siya mataas, kundi may flat area siya, then may pataas doon sa likod na konti, pero hindi na natin napuntahan nung pinasyalan natin kasi masukal po yung papunta sa bundok. So ito po yung property mga sir, meron siyang bukal, syempre meron siyang mga fruit bearing trees, halo-halo yan, langka, kaimito, papaya, saging, ayan, marami sampalok, mayroon ding mga suha, ayan, kalamansi, iba't ibang klase, may kasoy, ayan, may mga ganyan po. So ganito po yung shape ng property, maganda po mga sir, at maraming tanim na melina, ayan, mangga, at the same time meron din pong mga mahogany, pero mas marami po yung melina mga sir, mga madam. Kung napanood nyo yung unang vlog ko po, yung sa video, kasi hiniwalay ko po tong aerial view upang makita po ninyo mga sir. So makikita nyo, halos nasa paanan po siya ng bundok, kaya napakaganda po sa mga gusto pong ng pang yung bang mag-alaga ng mga baka, rancho, ganon. Pwede po ito, mga manok, maganda kasi yung tubig mo ay meron na libreng tubig, tuloy-tuloy po yung tubig from spring water ng bundok. Ayan, so nasa loob ng property yung mismong bukal, kaya napakaganda. So makikita nyo po dito, may frontage po yan na halos 200 meters frontage, more or less. At the same time, napakalapad po ng kanyang farm lot dito sa harap, mga sir, mga madam. Pwedeng tanim ng mais, sibuyas, kung ano pa pong pwedeng itanim dyan, pwede pa po mga sir, mga madam. So sa ngayon, mais po yung tinanim dito sa harap, pero sa gitna ay hindi po tinamnan. Kung napanood niyo po yung unang vlog ko, ay pangalan ng seller natin at ng dalawa niyang anak ang title. So malinis na malinis, buhay po sila. At reason for selling, matanda na si tatay, hindi na kayang masikasuhin pa yung kanyang farm lot kasi yung mga anak niya ay nasa kanya-kanya ng trabaho sa ibang bansa. So ang sabi ng kanyang mga anak ay ibenta na lang upang habang nandyan pa yung kanilang tatay, kasi nga sila ay sa ibang bansa na talaga na malagi. So ayun, at kung makikita nyo po rito ay may marami siyang tanim na mangga. Sabi ni tatay nasa 30 pieces mango trees na lang yan, dating 100, pero yung iba kasi pinutol na niya kasi malalaki na daw, matatanda na, so pinutol niya. So ayun, at maraming tanim po yan na papaya. At the same time, may dalawang fish pan. Ginawa niya, yung fish pan niya, naka-concrete po yun. So, yung isa maraming water lily. Yung isa naman talagang plain fish pan lang siya na parang pool. Ayan, kung makikita nyo na, yan po siya. So, sa tabi po ng fish pan, marami pong papaya. Tapos sa taas, marami din pong papaya mga sir, mga madam. Ayan po yung fish pan na kitang-kita. Tapos yung isa kasi, masyadong marami siyang water lily, kaya hindi siya masyadong makita dito sa taas. So ayan, napakarami. Itong harap ay bagong mga tanim na papaya. Ayan, mga papaya din po yan. Marami ng bunga sa ngayon yan mga sir, mga madam. So ang kagandahan nito ay kumbaga talagang napakaganda ng lupa niya. Hindi siya ganun katigas, hindi rin so hindi siya ganun kabato. May mga bato-bato lang, pero hindi siya mabatong lupa mga sir, mga madam. Kumbaga tinatamnan talaga siya ng mga gulay, yung mga munggo, ganun. So makikita nyo rito, marami siyang kawayan. Ayan, may mga kawayan po siya, pero yan po yung bundok, hindi na po kasali yan. Pero meron po siyang pataas konti daw na parang bundok niya. Ayan, so itong part na to sa kanya pa rin po yan. So yan, hindi ko lang po kasi pina-atras dito sa mismong bundok, baka kasi
sumabit sa mga puno ay hindi ko na makuha ang ating drone. So ito po, ayan, kung makikita nyo, napakarami talagang talim na papaya. Ang wala lang dyan, tulad nga nabanggit kahapon, walang rambutan, walang lansones, yan yung mga wala. So yung ibang mga prutas, may kasoy po yan, may iba't ibang klase ng prutas mga sir, mga madam. Talagang farmland talaga siya, may mangga. At the same time, maluwang po yung farmland niya sa harap. Ayan. So, kuryente, nasa ano lang po, nasa 400 meters from electric line. Nandun na rin yung Wi-Fi line. 400 meters lang siya. From school, elementary school yan, nasa 900 kilometers. From highway, 3 point something yata yan. Yung 3 kilometers, 3.5 kilometers po ata from highway mga sir, mga madam. So, bayan po ito ng Natividad, Pangasinan. Malapit lamang sa bayan ng Sangkintin din. Doon po yung daan, or sa Tayog pwede rin po mga sir, mga madam. So, ayun, sana magustuhan nyo po ito mga sir, mga madam, dito po sa bayan ng Natividad, Pangasinan. At magandang gawing rancho ito. Maganda sa mga naghahanap ng ganitong farmland na talagang develop na rin siya. Hindi na siya masyadong maraming nilinisan kasi malinis naman po itong farm maliban doon sa likod. So may mga part doon na medyo tumubo na. Siguro hindi naman na kaya ni tatay na linisan lahat yung 9 hectares. May kasama naman po siya pero iisa lang po mga sir, mga madam. So, ayun, kung may mga ibang tanong po kayo ay pwede nyo akong i-message sa aking messenger or sa aking number. Sa mga gusto nito, napakaganda po nito, mas maganda makita nyo po sa personal. So, ang rough road nito ay nasa 400 meters. Kaya 400 meters yung rough road niya na eksakto lang yung sasakyan. So, pasok naman po na ipasok ko yung sasakyan ko dyan. At the same time, papasok naman sa area, pwede siyang pumasok hanggang doon sa gitna ng property, doon sa may mga mangga, yung sasakyan natin. So, ayun. Uulitin ko, malapit lang siya sa electric line. 400 meters lang. Ganon din yung cemented road niya, 400 meters din. So, from school naman, 900 meters mula doon mga sir, mga madam. So, ang ganda nito. Sana mabisita po ninyo upang makita nyo po yung ma-appreciate nyo po yung ganda ng property na ito mga sir, mga madam. Ulitin ko, yung video nito sa baba ay balikan nyo lamang po sa last vlog ko na 9 hectares or 90,043 square meter. Magandang farmland na may bukal. Ayan, yung title niya, alam ko, may bukal na tubig. So, ayun. Yung nagtatanong po kung bakit may mga bato-bato, itong part na to ay may creek. Ayan, parang daluyan lang ng tubig yan galing sa taas pag umuulan. Ayan, yung puti na yan, ayan po. So, ayun. Ano pa ba yung mga kulang? So, from Tiplex, siguro ito ng Rosales, around 3 hours from Tiplex ng Rosales, 3 oras. From Manila ito, sabihin mo ng mga sir, mga madam. 3 hours. 1 hour. From Manila pala yung 3 hours. Sorry po mga sir, mga madam. From Manila, sabihin mo ng 3 hours. From Tiplex ng Rosales ay mga 1 oras pababa. Ayan, 1 oras pababa mga sir, mga madam, sa bayan ng Natividad. Malapit po ito sa Tayug. Malapit sa San Nicolas. Ayan, malapit sa Sangkintin, Santa Maria. Ayan po. Umingan, malapit din po siya mga sir, mga madam. So, sa Biskaya, malapit na rin po siya sa may tinatawag na sa San Nicolas po. Yung malamig na part na area ng San Nicolas. Ayan. So, pag magustuhan nyo ito, pakitawagan nyo lang po ako sa aking numero. At don't forget to like and share naman po sa aking munting channel, Mucha and Joel Vlog, upang maging updated po kayo sa susunod kong mga video. God bless you all.